Morning po muli sa inyong lahat. So ngayon ay darako na tayo sa lesson 4 sa ating subject na fear of the Lord. At natalakay natin last lesson about if you have the fear of the Lord, then this fear of the Lord will lead you to know God personally. At hindi lang yon, kundi it will lead you to know His character. So, napaka-importante yon dahil maraming mga believers ay hindi talaga kilala ang Panginoon. Marahil siguro dahil nung una silang nakatanggap sa Panginoon, ang naging motivation nila ay narinig nila siguro sa preaching or sa pagtuturo sa Bible study na sa time na sila ay umattend ng Bible study, nagkaroon sila mayroon silang mga specific needs. At doon sa Bible study, na i-guide sila, na naturuan sila na ang mga needs na ito ay tutugunan ng Panginoon, which is tama naman, pero ang problema doon ay hindi sila naturuan na magkaroon ng takot sa Diyos, kung kaya sila ay after lamang sa mga makukuha nila sa Panginoon. At maraming believers ang ganon. Ang kanilang motivation kung bakit lumalapit sa Diyos ay dahil sa may mga specific needs sila. So, Sunday, gustong-gusto nilang pumunta sa church kasi para ma-meet daw yung kanilang needs. So, nawawala na yung pinaka-purpose kung bakit pupunta ng church, which is to worship God. Yung pag-worship kasi sa Lord ng buong puso ay resulta yon ng pagkakaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya ang mga believers na ito ay shaky yung kanilang faith, konting problema, tatalikod na sila sa Panginoon. Kapag ang kanilang flesh ay nagdi-demand sa kanila na gumawa ng isang bagay or nagki-crave sa isang bagay, hindi na nila alam i-handle, madali silang mag-compromise, madali silang masway sa kanilang spiritual life mula sa kanilang magandang hangarin sana, nasisway ito. At kung ano yung feel nila na gawin sa sandaling iyon, mas pinipili nila iyon. So ito ay resulta ng kawalan ng pagkatakot sa Diyos. Kasi ang isang believer na may takot sa Diyos ay aware siya lagi na ingatan yung kanyang relationship sa Lord. Aware siya lagi sa condition ng kanyang spiritual life. Aware siya lagi kung siya ay napapalayo na sa Lord. Kaya kung ang isang believer ay mabilis siyang magdesisyon para lumayo sa Lord at wala siyang pakialam kung ano ang condition ng kanyang spiritual life, ang dahilan nito ay dahil sa walang banal na pagkatakot sa Diyos. Alam niya na may Diyos, pero ang alam lang niya, siya ay Diyos na tumutugon sa kanyang mga pangailangan. Tama naman yon, tumutugon siya talaga sa pangailangan, pero dapat balanse yung ating pagkakakilala sa Kanya. At katanayan yan, kung yun lang ang alam mo na pagkakakilala mo sa Diyos, ito tuloy yung kung bakit nahihirapan ka na matugunan o nahihirapan ka na matanggap, ma-fulfill sa buhay mo yung mga promises ng Lord tungkol sa pag-meet niya ng needs mo. Affected siya, hindi siya gaanong mag-operate, magma-malfunction siya kumbaga kapag hindi nagkaroon ng takot sa Diyos ang bawat isa sa atin. Okay, so ulitin ko, the fear of the Lord will lead you to know Him personally.
to the point na kahit na hindi siya nagsasalita, kahit wala kang naririnig na tinig niya, ay alam at alam mo kung ano ang kanyang pinapagawa sa iyo. So, ibig sabihin nito, kapag ang isang believer ay mayroong tunay na pagkatakot sa Diyos, aware siya lagi, nakasama niya ang Diyos, nasa bahay man siya, nasa trabaho man siya, mag-isa man siya, or marami siyang kasama, aware pa rin siya lagi na kasama niya ang Diyos. At ang Diyos na yon ay Diyos na banal. So, aware siya lagi sa ganung bagay. So, kilala niya ang Diyos. At dahil sa kilala niya ang Diyos, bunga ng kanyang pagkatakot sa Diyos, at narinig niya ang tinig ng Diyos, at kuminsan hindi niya naririnig ang tinig ng Diyos, pero firm pa rin siya, established pa rin siya, stable pa rin siya, na gawin yung mabuti at gawin yung tama. Kasi kahit na hindi niya naririnig ang tinig ng Diyos, alam at alam niya kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa kanya. So, ang isang believer na walang takot sa Diyos, so hindi niya kilala ang Diyos, ito yung mga believers na naghahanap lagi ng palatandaan. Naghahanap sila lagi ng signs mula sa Diyos. At delikado yon. Delikado yung sitwasyon na yon na naghahanap ka ng sign sa Lord. Kasi dito sa physical world na ito, the devil is the ruler. The devil is the ruler of this physical world. So wala siyang magagawa sa atin when it comes to spiritual matters. Or ibig sabihin doon, he cannot dominate us. When we stay in the spirit realm and feeding our spirit the spiritual food and drinking the spiritual drink from His presence, pag ginagawa natin yon, wala siyang magagawa. He can disturb us in this natural world. He can disturb us in this outside world, but he cannot defeat us on the inside kung ito ay well cultivated at kung ito ay nade-develop lahat yung mga i-develop, at isa doon ay ang fear of the Lord. So, once na ikaw ay lumabas looking for guidance in this physical world, na dapat sana sa inner being ka mag-rely, sa inward man ka sana magre-rely, pero lumabas ka outside of this spirit world, tumingin ka, tumatalima ka, at tumahanap ka ng sign in this physical world, then the devil can now rule over your life. Pwede siyang gumamit ng anumang signs dito sa sanlibutan na ito in this physical world, and then i-deceive ka niya that it comes from God. So, ito ang nangyayari doon sa mga walang fear of the Lord. They will always look for a sign from the Lord, sign from heaven. Maybe sa dream, umaasa sila na sa dream mangungusap ang Diyos sa kanila. Totoo, ang Diyos, there are times na mangungusap siya through dream. Pero hindi ibig sabihin na ito ay ipupursu mo, ito ay gagawin mong priority ng guidance sa buhay mo. Mali yun. Kasi pwedeng pumasok si Satanas sa iyong panaginip. Kaya ang iba sa'yo, nakakapanaginip ng hindi maganda, di ba? At kung hindi mo lang malabanan yung panaginip na yun, bangungot na yun. So hindi ka pwedeng humingi ng sign dito sa physical world para maging guidance mo kung ito nga ba'y pinapagawa ng Lord sa iyo o hindi. Kasi doon sa fear of the Lord na nade-develop sa buhay mo, magkukause ito ng knowledge about God. And because you have knowledge about God, then you will know His will. You will know His perfect will for your life. Kahit wala kang narinig na tinig, kahit wala kang boses na naririnig, kahit walang nag-guide sa iyo sa physical world na ito. On the inside, God is leading you. God is guiding you. So, ang the best radar ay nandyan sa iyong spirit. Hindi mo lang nasasagap yung signal niya kasi hindi nakukultivate yung spiritual life. Hindi nabibigyan ng panahon yung spirit person on the inside of you. Kaya, aburido ka tuloy sa mga maraming bagay. Ikaw ay confused ka sa maraming bagay in this outside world kasi bumabase ka lang dito sa nakikita mo palabas.
So hindi ka nagre-rely sa Holy Spirit living on the inside of you, guiding your spirit to the right path. Na hindi mo kailangan ng mga signs. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, kung makita ko yung lalaki na ito na nakadamit ng ganito at meron siyang dala ng ganito, then siya na yung para sa akin. No, pwede kang linlangin ng Satanas. Pwede siyang magsusul sa isang lalaki na, ito, magsuot ka ng ganito, ng ganyan. Magtataka ka. Kung hindi mo gustong itsura ng taong nakita mong ganun ang suot na hinahiningi mong sign. Hindi ka pwedeng humingi ng sign sa Lord. Kasi ang guidance nandiyan sa iyong spirit. Nandiyan sa iyong spirit mismo. And when you develop and cultivate the fear of the Lord, lalakas yung signal mo. Lalakas yung masasagap mong signal. And you will know exactly what to do. At kahit na, halimbawa, nandun ka na sa pinapagawa ng Lord, nasa kalagitnaan ka. Kahit habang ikaw ay nasa kalagitnaan at wala ka nang naririnig na tinig ng Lord, wala ka nang naririnig na direction ng Lord sa iyo, wala man lang sumasagi sa isip mo na ito ay galing sa Lord, hindi ka pa rin natitinag kasi you just know on the inside. You just know on the inside of you na ito talaga ang pinapagawa ng Lord sa iyo. So, kumbinsidong ka. So, dito tayo nagkakaroon ng stability. Kasi hindi ka mauga. Hindi ka pupunta sa left or sa right. Nakafocus ka lang doon sa pinapagawa ng Lord. Praise God kung meron siyang tinig. Praise God kung gumamit siya ng isang kapatiran na nag-prophecy sa atin na i-confirm na yung ginagawa natin, yun nga ang pinapagawa ng Lord sa atin. Praise God sa mga ganyan. Pero kahit wala yung mga manifestations of the gifts of the Spirit na magbibigay sa atin ng confirmation na tayo nasa tamang landas, it doesn't matter, stable ka pa rin. So, yung mga walang stability sa buhay, iba-iba yung kanilang desisyon, iba-ibang direction na tinatahak nila. Alam po ninyo, ang dahilan niyan kasi hindi na-develop yung fear of the Lord. Wala talaga yung takot sa Diyos. Kasi kung mayroong takot sa Diyos, magre-rely ka sa Kanya, isisik mo siya, hindi ka aalis sa posisyon na yan, sa seeking the Lord with all of your heart, hanggat hindi mo nasisigurado sa puso mo na yun nga ang iyong tatahakin sa buhay na ito. Yan ay naibibigay lang yan ng fear of the Lord. So, ang problema dyan, pagka walang fear of the Lord talaga, then pabago-bago, when it comes to ministry, pabago-bago ka ng kung ano talaga yung gagawin mo. When it comes to love life, pabago-bago yung feelings mo. Pagka ramdam mo na in love ka, then kayo. Pero pag hindi mo naramdam na in love ka, wala na yung excitement. Kasi yung kilig kasi, alam mo yung kilig feelings, ano lang yun, naparami lang yan ng na-produce na dopamine chemicals sa inyong brain. Kaya dahil doon, kilig na kilig kayo. Yan. Pwede mong maramdaman yon sa isang kahit sinong tao ang napupurihin ka. Pwede mong maramdaman yon. Yung saya na nararamdaman mo, it's because of the dopamine chemicals. At ang maling-mali, ang definition ng mga tao dito is in love. Mahal ko siya, in love ako. Pero ang totoo lang, naparami lang siya ng dopamine chemicals na na-produce. Kaya kilig na kilig siya. Alam niyo, pag ang dopamine na yan, naglaylo na siya, bumaba na siya, nag-subside na siya, then hindi ka nakikiligin. O kailangan mo ulit mag-produce ng brain ng more chemicals of dopamine para ma-feel mo ulit na kilig ka sa kanya. Paano kung may malfunction sa kanyang katawan? Paano kung hindi balance yung kanyang diet, hindi balance yung kanyang lifestyle? Di may mga times na hindi makakapag-produce ng enough dopamine chemicals para maramdaman niyang masaya siya sa iyo. O paano yun? Pagka sinabi yung in love siya sa iyo dahil sa sinabi niya sa iyong kilig siya sa time na yon sa iyo. Paano pag wala na siyang dopamine chemicals? Diba? So, hindi tayo pwedeng mag-rely in this outside world. No? So ngayon, ang problema sa atin, kapag yung nakasanayan natin ito na
motivated by feelings tayo. Kung ano yung nararamdaman natin, ito yung gusto, ito yung ginagawa natin. Kung ano yung feel mong gawin sa sandaling ito, yun ang yung gagawin. Ang problema dito ay hindi ka magiging stable kapag ito ay nadala mo sa when it comes to your commitment with the Lord, when it comes to your ministry and service for the Lord, when it comes to your calling, when it comes to pursuing your destiny. Ang problema pag nadadala mo yung motivated ka by feelings, motivated ka by emotions. Pag ramdam mo na passionate ka sa isang bagay, then pinupursu mo. Pag wala ka ng passion sa bagay na yon, hindi mo na pinupursu. So, unstable ka. Babago-bago ka, parang kang alon, parang kang duyan. Parang duyan. Nagfa-function nga, pero andun lang siya, hindi siya nakakaalis. Hindi siya nakakapunta sa kanyang gustong patunguhan. Andun lang siya, abante, atras, abante, atras, abante, atras. At maraming mga believers, ganyan sila. When it comes to pursuing their calling, when it comes to pursuing the relationship with the Lord, cultivating the relationship with the Lord, para silang duyan. Abante, atras, atras, abante, atras, abante, atras, abante. Kaya tuloy, dala-dala nila sa love life nila, atras, abante, atras, abante. Dala-dala nila sa kung lahat ng mga pagdidesisyon nila sa buhay, nagdidesisyon sila out of that emotion. Nagdidesisyon sila because of that feeling. Ay, hindi nila matatapos yun kapag wala na yung feelings na gawin iyon, kapag wala na yung passion and desire. So, yan ay dahil sa kakulangan sa fear of the Lord. Nagiging imbalance tuloy ang ating buhay. When you have the fear of the Lord, this fear of the Lord will lead you to know Him personally. And it will lead you to know the character of God. And because it will lead you to know God personally, and it will lead you to know God's character, then you will become stable. Then you will become firm, established. Hindi basta nauuga because you know God personally and you know His character. Okay? So if you know God, if you know God's character, then of course you know that God hates evil. You know that God is righteous. You know that God is gracious and compassionate. You know that God is love. You know that God is faithful. Hindi lang basta naririnig mo that God is faithful. Hindi lang basta kinakanta mo, narinig mo kinakanta ng iba that God is faithful. You just know it. You just know it on the inside of you that God is faithful to you. God is gracious to you. God is compassionate to you. God is loving you. God is in love with you. Next is God is forgiving. You know that God is forgiving to you. If you don't know that God is forgiving, then sa isang pagkakamali mo, feeling mo hindi ka natanggap sa langit. Sa isang pagkakamali mo, feeling mo break na kayo ng Lord. If you don't know that God is forgiving. But if you have the fear of the Lord, He will reveal Himself to you as a forgiving God. And sabi yan dito sa Psalms 130 verse 4, sabi niya, but with you, there is forgiveness. Therefore, you are feared. Sa inyo may kapatawaran. Kaya kayo'y kinakatakutan. And sabi niya dito sa Psalms 103 verse 13, as far as the east is from the west, so far as He removed our transgressions from us. Pag ang Lord nag-reveal sa iyo yan, that as far as the east is from the west, so far as He removed your transgression from you, kapag yan ni-reveal ng Lord sa iyo, it will give you freedom from guilt, freedom from condemnation. Ito maganda, no? Once ang isang believer, nagkaroon siya ng freedom, no? Pag nagkaroon siya ng freedom from guilt and condemnation, this will lead to freedom from sin. Hindi mangyayari na isang believer magkaroon siya ng freedom from the dominion of sin,
freedom from the control of sin. Hindi mangyayari yan hanggat hindi siya nagkaroon ng freedom from guilt and condemnation. Because guilt and condemnation, it will just lead you to sin more. Hindi ibig sabihin na na-feel mo na guilty ka ay forgiven ka na. Hindi. Hindi yun. Hindi yun ang basihan ng forgiveness. The basis of forgiveness is the blood of Jesus Christ and your repentant heart. Okay? If you're repentant, then na-activate yung power of the blood of Jesus to cleanse you. And not only to cleanse you from that unrighteousness, from that sin, but also to cleanse you from guilt. The effect of sin in your conscience ay tatanggalin din niyo yun. At kapag yung conscience mo nakaramdam siya ng freedom from that guilt, freedom from condemnation, then mas lalo siyang magiging aware to live in the perfect will of God. Yeah, so nahihirapan ng maraming believers to be free from the control of sin, to the point that they are hating themselves anymore. Galit na sila sa kanilang sarili dahil hindi sila makawala-wala doon sa kasalanan na yan. Paano sila makakawala doon? They are still inside the prison of guilt and condemnation. No, yung guilt and condemnation, binayaran na yun ni Jesus Christ. Kinuha niya yun para sa'yo. Nag-suffer siya sa guilt and condemnation. Kaya kahit hindi siya guilty, naging guilty of our sin. Para hindi na tayo mag-suffer from guilt sa panahon ngayon. Nag-suffer na si Jesus Christ sa guilt na yun. Naging guilty siya kahit na hindi niya ginawa. Para sa atin. Kinondemn siya. Hindi niya deserve yun, pero kinondemn siya. Para saan yun? Para sa kanyang sarili? Hindi. Ginawa niya yun para sa atin. So nag-suffer siya from guilt and condemnation para sa atin ngayon. Hindi na tayo mag-suffer from guilt and condemnation. And yet marami pa rin nagsasuffer from guilt and condemnation. Mas masakit yan eh. Mas mahirap, mas mahirap pagdaanan yan kaysa doon sa consequence ng sin. May consequence ng sin, pero mas mahirap pagdaanan yung guilt and condemnation. O kaya, huwag niyang hayaan na kayo ay mag-suffer pa rin sa guilt and condemnation kasi binayaran na ito ng ating Panginoon. Kinuha na niya ito para sa atin. Okay? So, hindi nalalaman yan ng isang believer kapag ang believer hindi siya nagkaroon ng takot sa Diyos. Kahit ilang beses sabihin sa kanya, pinatawad ka na, ganun pa rin. Kinukondem. Hindi lang si Satanas nagkukondem sa kanya, siya na mismo kinukondem niya ang sarili niya. So, ang sagot dyan is, choose to fear the Lord and then develop the fear of the Lord. Matakot ka sa Diyos, galang mo siya, respetuhin mo siya. Alam niyo, hindi siya isang bagay kasi minsan parang bagay lang yung ating turing sa kanya. He is not a thing. He is a person. He is a person. Ang pagkakaiba niya lang, He is a person like you. Ang pagkakaiba niya lang, He is God and you are man. You are human. But He is a person. So, wag mo siyang i-treat as a thing. Minsan, pag ikaw ay nag-pray, parang kang nakikipag-usap lang sa Diyos na hindi nagsasalita. Parang nakikipag-usap sa Diyos na hindi naman nakakarinig. So, ang nangyayari dyan, yung prayer life mo, parang pangtanggal lang ng iyong nararamdaman. Nilalabas mo lang sa bibig mo yung nararamdaman mo sa loob. Minsan ganun yung prayer life natin. Hindi natin tinuturing ang Diyos na He is a person na kinakausap mo when you pray. Kasi yung takot kasi sa isang bagay, relo, itong microphone, bagay yan So, kahit hindi ko siya pinapansin, okay lang. Kasi bagay yan Pero kung ang nandito is a person, ay
hindi tama na hindi ko siya pansinin. Lalo kung kailangan niya ang aking pansin. Hindi tama yon. Kasi pag hindi mo pinansin, nasasaktan siya. So, ang God, ganun siya. So, dapat mag naman tayo sa ating pagkakakilala sa Diyos na hindi siya isang bagay, kundi siya isang person na nangangailangan ng pansin or hindi pansin, parang mali kasi dating pag nangangailangan ng pansin, nangangailangan siya ng fellowship, nangangailangan siya ng relationship, nangangailangan siya ng ugnayan. So kapag ituturing mo siya as a person, then doon siguro mas madali mag-start yung fear of Him, respeto at galang sa Kanya. Okay? And then, if you know God's character, then you know that God is truth. God is truth. Sabi nga dito sa Psalms 119 verse 60. All your words are true. All your righteous laws are eternal. So all your words are true. Now, Psalms 86 verse 11. Psalms 86 verse 11. Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. So, ito na yung connection ng truth at fear. Fearing your name. Sabi doon si Lord ang tinutukoy. So, if you will walk in the fear of the Lord, then you will know, you will have a revelation that God is truth. Hindi mo nakakailanganin ang iba. Magiging committed sa Kanya because He is the truth that you need. He is the truth that you are seeking after. He is the truth. May mga narinig ko minsan na pupunta daw sa ibang lugar para hanapin ang katotohanan. May mga narinig ako na hindi ko pa paniniwala yan sinasabi mo kasi sasaliksikin ko pa kung ano talaga ang katotohanan. Alam niyo yung mga nagsasabi ng ganito? That is a sign and an indication ng taong iyon walang fear of God. Parang ganito yan, no? Isang lalaki matagal na nanliligaw doon sa babae. Napatunayan na ng lalaki kung sino siya talaga. At yung babae, kilala na niya talaga yung lalaki. And then, gusto niya nang mapasagot. Yan sabi ng babae, hindi ko pa talaga kilala. Hindi pa kita talaga kilala. Magre-research muna ako. Iimbestigahan ko muna ang pagkatao mo. Magtatanong-tanong muna ako. Magba-background investigation ako. Pag kayo yung lalaki, anong feeling mo? Ginawa mo ng lahat, nilantad mo na ang lahat. Lahat, pinakita mo na sa kanya, and then sabi niya, wala pa akong tiwala sa'yo. Isipin ninyo, ilang taon na ang Diyos na nangungusap sa mga tao ito, pero sinasabi pa rin nila, magsa-search pa ako ng katotohanan. Hanggang kailan sila makakapag-research? Hanggang kailan nila mahanap yung nare-research nila? Ang kailangan lang nila ay magkaroon ng takot sa Diyos, and then the truth na gusto nilang mahanap, automatic yun. They will know the truth. Natakot ka sa Diyos, igalang mo ang Diyos sa buhay mo. Huwag kang umasta na para bang pag-aari mo yung buhay na yan. Huwag kang umasta na para bang kaya mong mabuhay dito sa mundo na wala ang Diyos na lumikha sa'yo. Hindi, walang pagkatakot sa Diyos. Matakot ka sa Kanya, igalang mo siya, respetuhin mo siya. And then you will know the truth. You will know that God is truth. Hindi mo na kailangan lumayas pa, hindi mo na kailangan lumayo pa para hanapin ang truth. He is the truth. Pag nagkaroon ka ng takot sa Kanya, malalaman mo, He is the truth. Ikaw lang pala talaga kailangan ko, Lord. And if you know the character of God, then you know that God is good. Marami akong narinig ng mga tao, sumasabay sa awit ni Don Moen, God is good all the time.
Jesus, you are so good. And yet, ang mga tao ito sinasabi nila na pinaparusahan sila ng Diyos. Ang mga tao ito nagsasabi na yung mga masamang nangyari sa kanila ay pagsubok ng Diyos. So, anong totoo? Yung kinakanta nilang God is good? O yung sinasabi nilang pinaparusahan sila ng Diyos? Galit ng Diyos sa kanila. Uy, huwag kang ganyan kasi magagalit si Lord. Yung mga simpleng phrase na ito na sinasanay nating sabihin sa mga bata, sa mga kaibigan, huwag naman kayong ganyan kasi magagalit si Lord. Ayan, galit na si Lord. Ay, mga simple lang na ganito. Nagtatanim ito sa ating kaisipan na hindi pala good ang God. Pero kinakanta pa rin natin, God is good all the time. Alam kung ikaw ay nagkaroon ng talagang takot sa Diyos, personal na i-reveal sa iyo ng God that He is so good to your life. At iba yung kinakanta mong God is good all the time. So, nagre-reduce ka habang kinakanta mo God is good all the time. Doon sa talagang sinasabi mo, gumagawa ka ng sarili mong melody. God is so good to me. Yes, I believe He is so good to me. Pini-personalize mo. Hindi lang basta sinasabi mo sa lyrics na God is good all the time, and then tuwang-tuwa ka, masaya ka. Doon sa pini-personalize mo, God is so good to me. Iba yun. Kasi talagang nakilala mo na siya that He is really good to you. And then pag sinabi mo, God is good to me, and then isa-isay mo lahat ng kanyang mga kabutihan na ginawa sa buhay mo. Isipin mo, buti na lang nakilala ko ang Panginoon kasi kung hindi makikita mo yung mga dati mong kaibigan na napariwara na. Then sasabihin mo, napakabuti mo sa akin, Panginoon. Kung hindi ako natagpuan ng iyong kabutihan, siguro ganyan din ako ngayon. Then maisip mo yung mga times na may problema ka, na akala mo wala nang solusyon, and then bigla na lang ang Diyos gumawa ng paraan. Then, yung pagsabi mo ng God is good, I personalize siya. You are good to me, Lord. You are good to me. You are really good to me. So, may pinaghuhugutan yung pagsabi mo ng God is good. Hindi lang doon sa kinakanta mo ng God is good, then maganda yung melody. So, sabi niya dito sa Psalms 119 verse 68, sabi niya, You are good, and what you do is good. Teach me your decrees. You are good, and what you do is good. So, tinan niya, you are good, and because you are good, what you do is good. Ang sakit ba? Good. Ang kahirapan ba? Good. Sabi dito, you are good, what you do is good. So, anything na hindi good, hindi si God, hindi yung good God na gumawa nun. God is a good God. Devil is a bad devil. So, kung ang isang gawain ay bad, sinong gumawa nun? Ayun, doon sa bad na ginawa ng devil, pwedeng mag-work ito, and in the end, it will work for your good. But it doesn't mean that God is the one who did it. Ganyan kasi yung nagiging conclusion, tama kasi yung premises ng mga nagsasabi, pero yung kanilang conclusion, mali. Kaya ang nagiging conclusion nila, yung masama na nangyayari doon sa tao, ang Diyos ang nagplano. Yun ang conclusion nila. Hindi. Maaring yung tao napariwara, so nagkaroon ng pagkakataon itong si Satanas na gumawa ng masama sa kanya. Ngayon, dahil God is good, nandun pa rin na siya pinrotektahan ng Lord, ipinaranas pa rin niya ang kabutihan niya doon sa taong ito, at yung masama na ginawa ng Satanas sa kanya, kumilos ang Diyos, ang naging resulta nito ay sa ikabubuti ng tao.
Pero si Satanas ang gumawa. Sadyang napakabuti lang ng Diyos, kaya yung masama, ginamit niya para sa ikabubuti ng tao. Ganun yung tamang conclusion. Hindi ang Diyos ang nagplano niyon sa kanya. Kasi pag ganun, hindi pwedeng God is good. Dapat ang sasabihin natin, God is good sometimes, He is bad sometimes. So pag ganun, mali yung God is good all the time. Kasi pag all the time, ibig sabihin, good lagi ang ginagawa. Kaya kahit may bad na ginawa ang Satanas, nagagawa pa rin niyang good ito. Yeah, so pag hindi natin kilala that God is good, di madali tayong mag-agree sa sinasabi ng mga tao na yung mga masama na nangyayari sa atin ay sinusubok lamang tayo ng Diyos at para sa ikabubuti mo yan. Mali yung ganung conclusion. At sa mga nag-agree, siyempre malinaw na wala silang takot sa Diyos. Kaya hindi nila kilala talaga that God is good all the time. So kung manang kantahin yun, kapag naniniwala ka na yung masama nangyari sa iyo ay pinadano ng Diyos bilang pagsubok sa iyo, so huwag mo nang kantahin yung God is good all the time kung ganun pala ang paniniwala mo. So if you know, or if you have the fear of the Lord, then you know that God is provider. God is provider. Sa mga nakakakilala that God is provider, although nandoon yung temptation to worry, hindi mo matatanggal yan, nandiyan yung temptation, then it's up to you if you will take it. So ang tanging magagawa ni Satanas is to tempt you. He will tempt you to worry. He will tempt you to fear. It's not your nature to be afraid. It's not your nature to worry. He will only tempt you. Then it's up to you if you will take it or not. So, sa mga nakakakilala sa Diyos, that He is really the provider. Kahit gaano kalaki yung kanilang financial need, hindi sila mag-worry. Why? Because they know that God is their provider and that He will provide just at the right time. Ngayon, paano natin nakikilala talaga na ang Diyos ay provider? Siyempre, kasunod nun ng pagkakaroon ng takot sa Kanya. Sa mga nakarinig na that God is our provider, tapos hindi nila dinevelop ang kanilang fear of the Lord, sa totoo lang hindi kayo talaga nagtitiwala sa Kanya. Mahirap magtiwala kapag hindi mo pa siya talaga kilala. At hindi mo pa siya talaga kilala kung wala ka pang takot sa Kanya. So mag-i-start talaga yan sa takot sa Kanya, pagkatakot sa Kanya. Okay, ngayon sa pag sinabing fear of the Lord, you fear, ibig sabihin you revere His Lordship, His Majesty. You respect Him of who He is. And yet, you dread His judgment. Ayan ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Yung word na awe, A-W-E, ay kasama niyan sa reverence or fear of God. You respect Him of who He is, and you dread His judgment. Hindi dahil sa i-judge ka niya. No. You just know that He is a judge. Bibigyan ko ng example. Kung nasubukan niyo nang pumunta sa legal court, sa korte. Example natin, mas kilalang kilala, the Supreme Court. Kung natry niyo nang pumunta sa Supreme Court, meron judge. Actually, marami silang mga judges to. May panel of judges and then meron silang chief. Hindi ko alam kung sino yung chief justice natin ngayon. Yung mga judge
mga judges na ito, pag kayo ay nakipag-usap sa kanila, palagay nyo, parehas lang ba ang pakipag-usap nyo sa kanila kumpara sa kaibigan mo? O kahit sinong judge, yung judge sa trial court sa inyong municipality, the municipal trial court, yung judge doon, pag makipag-usap pa kayo sa isang judge, ay walang galang, walang respeto. Kahit wala kayong kaso, you fear the judge. Ako, hindi ko pa nasusubukan na ikaso, pero may mga namit na akong judge at hindi mo alam minsan kung paano ka mag-react. Hindi mo alam kung paano ka magsasalita. Hindi mo alam kung anong sasabihin mong mga pleasing words. Kasi gusto mo ma-please siya. Ayaw mo siyang hindi pwedeng lalabas na nakakahiya ka. Hindi pwedeng lalabas na wala kang respeto, wala kang galang. Kahit corrupt yung judge. Kahit corrupt yan, kahit na kilalang nababayaran yan. Hindi ako naniniwala na kapag siya'y kausapin ninyo, wala kayong galang, wala kayong respeto. Sa attorney nga, takot na kayo. How much more sa mga judge na sila yung hahatol. Sila yung magde-decide kung sino yung mananalo sa kaso. So, you fear, you revere, you respect God of who He is, and you dread His judgment because He is a judge. Yan ang side na nawawala sa atin, sa ating pagturing sa Diyos. Yung isang side lang kasi ang nakikita natin sa Lord. Kaya hindi masyadong mabigat yung turing natin sa ating Christian walk. Hindi masyadong mabigat yung ating turing sa Lord na nakakakita sa lahat ng ating mga ginagawa. Kailangan mong balansehin yung pagkakakilala mo sa Diyos. He is a judge. At pag alam mo na siya ay judge, then automatic yung fear. Okay? So God is holy. God is holy. If you know the character of God, then He is holy. God is holy. Yung kanina sa God is a provider, sa Psalms 111 verse 5, ito yung scripture verse doon. God is a provider. Psalms 111 verse 5, sabi niya, He provides food for those who fear Him. So yung pagiging provider niya ay nakalaan doon sa mga may takot sa Kanya. Ulitin ko, He provides food for those who fear Him. Kaya kung walang provision kayong nararanasan, hirap na hirap kayo na matanggap ang provisions ng God. Then sabi niya dito, He provides food for those who fear Him. Karoon tayo ng takot sa Kanya para hindi mapahirapan ang ating sarili when it comes to the material needs of our life. Paano tayo mang problema? And then, God is holy sa Leviticus chapter 20. Sabi niya doon, this you are to be holy to me, for I the Lord am holy, and I have set you apart from the peoples to be holy to me. Ito na yun, God is holy. And then sabi niya, I set you apart. Yan ay sa New Testament, nagkaroon yan ng fullness of fulfillment. That He has called us out of darkness. Doon sa sulat ni Peter. He has called us out of darkness. He separated us from the world. So alam niyo yan kailangan natin balansin ito that we should be friends, we should be para hindi ako mabatikos.
we should be recognized in this world as friend of sinners like Jesus Christ. Alam niyo, si Jesus Christ na siya, kasama niya mga tax collectors, ano sabi ng mga tao sa kanya? Friend of sinners. Ngayon, anong purpose niya? Bakit siya naging friend of sinners? Para gawin din yung ginagawa ng mga tax collectors? Hindi, di ba? Kasi although nakisalamuha siya sa mga tax collectors, hindi niya ginawa yung gawain ng tax collectors. Nandun siya, he was there to influence them. He was there to teach them. He was there to win them. Kung ano niyo? So if you are a friend of sinners and your purpose is to influence them, then you are following the steps of Jesus Christ. You are following His will for your life. But if you are a friend of sinners and you are there with them, being influenced by them, then you are out of the will of God. Kung ano? So, pagdating sa mga ganang bagay, that we are compromising our faith and holiness, we are compromising our spiritual life. Sabi ng Lord, I have called you out of darkness. I have separated you from them, so that you will not continue doing the works they are doing. So it's better to cut off your friendship with the sinners, with the world, if you are there being influenced by them. Because God has already called you out from among them. He has already separated you to live a different kind of life. At kung hindi mawala yung desire mo, to be with them, then kailangan mo siguro bumalik sa basic, John 3:16, para maintindihan mo yung salvation mo. Kailangan mo sigurong bumalik sa real gospel. Kailangan mo siguro talagang maunawaan pang mabuti about the love and mercy and about the grace of God for you. Okay? So, then next, so tinan nyo na, to fear the Lord is to know Him personally. To fear the Lord is to know His character. And yung pangatlo, to fear the Lord is to know His will. To fear the Lord is to know His will. His will is His word. His word is His will. So, ibig sabihin nito, if you really fear the Lord, then you will search His word. Yung mga walang hunger sa word of God, alam niyo talagang kasagutan yan? Alam niyo na ngayon. Kakulangan ng pagkatakot sa Diyos. Wala pa akong nakita na believer of Christ na nagsasabing meron siyang takot sa Diyos pero hindi siya nagsisearch, nagme-meditate ng Bible niya. Automatic yun, nakikita ko lagi, doon sa mga talagang may takot sa Diyos, automatic, meron silang galang sa salita ng Diyos. Meron silang kakaibang pagmamahal sa salita ng Diyos. Kaya kapag hindi ka, pag wala ka ng hunger for the Word of God, then maybe you need to check if you really fear the Lord. Kasi automatic yun. Halimbawa kayo mga estudyante, kalahin mo Monday to Friday, papasok kayo sa klase ninyo, dire-diretso yan, teaching ng Word of God. And then Saturday, pag nung walang pandemic, uuwi kayo, then siguro may mga Bible studies. Sunday, may Sunday school, and then preaching, and then sa hapon, Bible study. Alam niyo ba na pwedeng mangyari na araw-araw ginagawa mo ito, and yet you have no hunger, or you are not hungry
You're not really hungry for the Word of God. Ginagawa mo lang kasi nakasanayan, nagsishare ka ng Word of God, nagpipreach ka, nagtuturo ka, pero yung hunger mo to feed your spirit, to nourish your spirit with the Word of God, ay wala na. At ang dahilan niyan, kapag wala na yon, kasi wala na yung fear of the Lord. Diba? Sa lahat ng mga may takot sa Diyos, may respeto sa salita ng Diyos. His Word is His will. And His will, you want to know His will if you really have the fear of the Lord. Sabi niya dito sa Psalms chapter 12, verse 6. Sabi niya, Psalms 12:6, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace on the earth, refined 7 times. Psalms 138 verse 2, for you have magnified your word above all your name. Then, Psalms 119 verse 89. Sabi niya, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Then, i-connect natin ang mga yan sa Matthew 6:19. Sabi niya, Matthew 6:19, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin niyan, yung prayer ni Jesus Christ dito na itinuro niya sa mga disciples, thy will be done on earth. Ibig sabihin, thy word that is pure, tried as silver, your word that is forever settled in heaven, your word that you have magnified above all your name, let it be done here on earth. Yan ang ibig sabihin ng prayer ni Jesus Christ. Pag sinabi niya, thy will be done, God's will should be done here on earth. God's will is His word. God's word is His will. Kaya kung pinagpipray or pinagpray ni Jesus Christ na mangyari sa mundong ito ang kalooban ng Diyos, ibig sabihin yung salita ng Diyos ang gusto niya mangyari. Kasi sa heaven, the Word of God is always in manifestation. There is no interruption. There is no, yung obstacles. Walang hindrances. God's Word is forever settled in heaven and is always in manifestation all the time. For example, the Word of God about healing and health, it's always in manifestation in heaven. Hindi makapag-survive ang sakit doon. Why? Because the Word of God about healing and health is always in manifestation in heaven. Yun ang prayer ni Jesus Christ. Na yung Word of God that is always in manifestation in heaven, let it be done here on earth. Nang sa ganun sa earth na ito, sa buhay mo, sa earth dito, sa buhay mo dito sa earth, ay walang interruption kung meron mang hindrances na gagawin ng Satanas, hindi siya oobra, it will always be in manifestation in your life. That healing Word of God that is always in manifestation in heaven, gusto niya, it will always also manifest in your life here in this earth. Thy will be done here on earth as it is in heaven. But hindi mangyayari yon without the fear of the Lord. In heaven, the Word of God about prosperity is always in manifestation. Kaya nakakapagtaka kung bakit ang daming kumukontra sa Word of God about prosperity. Nakakapagtaka, ba't nila kinukontra? But in heaven, there is no interruption doon sa manifestation ng prosperity. Hindi mag-survive doon ng poverty. Kaya gaano kayaman ang langit. Yung gold na tinitreasure natin dito, yung gold na pinaprioritize ng mga tao dito, doon apak-apakan mo lang, streets of gold. Gaano kalaki yung perlas na nandoon. Specific sa Bible, kung
Ano ang size ng mga perlas na yon? O gaano kalaking kabebe kung saan galing yung perlas na yon? Precious stones. Gaano kamahal ang precious stones? Lahat ng klase ng precious stones nandoon. It's always in manifestation. Everywhere. Kahit saan ka pupunta, makikita mo ang prosperity. The glory of God. Walang nakakapigil. It's always in manifestation. Ang nais ng Lord, His Word, His will, that is always in manifestation in heaven. Gusto niya mag-manifest din sa atin. Yung prosperity, yung healing, joy, love, peace, everything in heaven that is always in manifestation. Nais niya na mag-manifest yun sa buhay natin dito sa mundo. Pero hindi mangyayari yun without the fear of the Lord. In heaven, His presence is always in manifestation. Isip niyo yan? In heaven, hindi mahirap ang mag-worship. Why? Because His presence is always in manifestation. Kahit saan ka magpunta sa langit, His presence is there. Kaya nga, hindi mahirap mag-worship. Ang gusto niya, mag-manifest din yon dito sa earth. Pero hindi nangyayari. Bakit? Lack of fear of the Lord. So ito ay challenge sa atin. This is, and then, if you have the fear of the Lord, the next thing that will happen is that you will know His purpose. You will know His purpose. So magiging purpose-driven ka. So parang ganito yan. Lahat ng mangyayari sa buhay mo, you're not questioning God. But you are discerning ano kaya ang pwedeng maging purpose nito sa aking buhay. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mahal mo sa buhay, sa church, sa ministry, you're not questioning God kung bakit nangyari yon. But you're always seeking for the purpose. Kung ito man ay bad, kung ito man ay good, galing man ito sa Diyos o hindi, I don't care. What I know, what I care is that there is a purpose. There is a specific purpose. If you fear the Lord, then He will lead you to seek His purpose. And you will know His purpose. Kaya nandito ka sa mundong ito, nang walang direction. O may direction. Hindi ka kagaya ng mga walang direction. Hindi na maintindihan ng universe. Hindi na maintindihan ng world. Hindi na maintindihan ng earth. Siyempre, they are trying to understand the universe. They are trying to understand everything, including God, without fearing God. Paano nila malalaman yon? Paano nila malalaman ang totoo? You are trying to search and know the creation of God without respect to the Creator? Paano mo malalaman yun? Imposible yun na malalaman ng kahit sinong pinakamatalinong scientist, philosopher, kahit sinong pinakamatalinong philosopher, hindi niya malalaman yan. Trying to understand the creation without fearing the Creator? Ano yun? But if you will fear the Creator, then He will easily reveal to you about creation. You can understand the universe. Although hindi mo ma-explain, but you can understand. You know that God has created them. And it has a purpose. You know, you will understand people. You will understand a person. You will understand everyone. Why? Kasi mga tao, creation yan. Creation ng ganyan. The most beautiful creation of God. So you can easily understand them if you fear the Creator. If you fear their Creator. The reason you cannot understand your partner, the reason you cannot understand your friends, your family members, it's because you don't fear their Creator. Maraming masusolve ang inyong relationship aspect if you will fear the Creator.
Marami kang hindi naiintindihan, marami kang hindi naunawaan sa mga tao. Minsan parang gusto mo nang mawala na sila sa buhay mo. Hindi mo maintindihan kung ano nangyayari. Why? Because first of all, hindi mo kinakatakutan, hindi mo nirerespeto ng nararapat yung lumikha sa kanila. So you cannot understand how to love until you fear the source of all love. Okay? So, last, if you fear the Lord, then it will lead you to know His ways. It will lead you to know His ways. Alam niyo ba na ang Diyos, iba-iba ang kanyang pamamaraan? Tingnan niyo yung buhay ni Noah, Abraham, si Joseph, si Elijah, lahat hanggang sa New Testament, silang Paul, Peter, James, si John. Alam niyo ba na hindi magkakaparehas yung pamamaraan ng Diyos? Magkakaiba. Parehas ang naging resulta. The power of God was manifested sa bawat buhay nila. And yet yung pamamaraan ay hindi magkakaparehas. So if you fear the Lord, then you will seek His ways. At ang pinakamahalaga sa lahat ay yung pamamaraan niya sa buhay mo para hindi ka gaya-gaya. Kasi madalas sa ating buhay, puro gaya-gaya yung ginagawa natin. Gaya dito, gaya doon. And then expect natin same results mangyayari sa atin na nangyari sa kanila. Eh hindi magkaparehas yung ways ng Lord sa bawat isa sa atin. Hindi pwedeng gayaan yung ginagawa ko. Hindi ko pwedeng gayaan yung ginagawa niyo. Sometimes may similarity. Sometimes ay mamomotivate ako, ma-inspired ako sa mga ginawa ninyo, pero may ways ang Lord sa akin. Meron siyang ways para sa inyo to become financially free na hindi ko pwedeng gawin, hindi ko pwedeng gayahin dahil pag ginaya ko, baka papalpak ako. At ganun nangyayari sa marami. Akala nila yung effective sa iba, effective din sa kanila. Akala nila yung ginawa ng Diyos sa akin, gagawin din ng Diyos sa kanila. Oo, gagawin niya. Pero iba ang pamamaraan. Hindi magkakaparehas ang pamamaraan. So, ang importante dito, yung specific na pamamaraan ng Diyos to make you successful, to provide your needs, and to give you the manifestation of the healing that you need in your body, that ways of God, for you specifically, you must seek that. At hindi mahirap ihanap yan, hindi mahirap hanapin yan if you really fear the Lord. It will be revealed to you personally, His ways, tulad ng ginawa niya sa kanyang mga tinawag sa Bible. They understood the ways of God. They sought the ways of God, and so they found the ways of God for their life. So, ang mga bagay nito hindi mahirap unawain if you fear the Lord. His ways are higher than our ways. Sabi niya sa Isaiah 55 verse 8. His thoughts are higher than our thoughts. But if you fear Him, His thoughts will be imparted to you. His ways will be known to you. Will be revealed to you. Okay? So ngayon dito tayo mag-stop. And syempre, you are blessed.